nakahanda raw po ang Iran sakali nga pong tumagal pa ang pag-atake sa kanilang bansa ng Amerika at ng Israel. Kabilang po sa mga bagong pinuntirya ng Amerika at Israeli forces ang headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Tehran. Binomba rin po nila ang ilang ospital sa naturang lungsod. Nadami rin po sa gera ang Lebanon matapos nga pong bombahin ng Israel ang kuta ng militanteng grupong Hezbollah. Ito'y ganti sa pag-atake po ng grupo sa Israel na kilalang kaalyado po naman ng Iran. Gumaganti rin naman ng missile attack ang Iran. Kabilang po sa tinatarget nila ay ang West Bank sa Israel at ang US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia. 3 fighter jets po naman ng Amerika ang bumaksak matapos po itong madali ng tinatawag na friendly fire o nanggaling sa Kuwait na inakalang magkalaban. Umawat po naman ang Russia at China o umaawat ang Russia at China at napareho pong nananawagan ng tigil putukan. Pero porsigido po ang Amerika at Israel na ituloy daw ang pag-atake hanggat hindi umano nasisira ang binubuong nuclear weapons ng Iran. Samantala umapila ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mauuwi rin sa tigil putukan ang nangyayaring gera sa Middle East. Sa press con po kahapon, nilinaw ng Pangulong Marcos Jr. na hindi pwedeng direktang manawagan ng ceasefire ang Pilipinas dahil hindi naman tayo kasali sa gera. Pero umaasa siya na magkakasundo rin ang Amerika, Israel at Iran na magkaroon ng ceasefire. Nakikiisa din daw ang Pilipinas sa ibang bansa sa Middle East na inatake at nadamay sa bakbakan. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., dapat matapos na ang gera lalo't apektado ng bakbakan ang higit 2 milyong Pilipino sa Middle East. Samantala po mga kapatid, sa ilang pang mga tampok na balita, ito na nga po sa lahat ng ating mga manonood. Lalo na ho itong wala silang pakialam sa mundo o hindi ang kanila pong patron. Tinalakay po naman sa House Committee on Justice ang nilalaman ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Naging mainit po ang debate kung sufficient ba in substance o impeachable bang may tuturing ang mga aligasyon laban sa bise. 6 pong grounds for impeachment ang inilatag. Pinakusahan si VP Sara ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust nang ito'y gumawa umano ng salang plunder at malversation, graft and corruption, kaugnay pa rin po sa higit na 600 million pesos na confidential fund. Pati nga po ang pagkontra umano ng bise ng magbanta itong pagkontrata umano ng bise ng magbanta itong ipapapatay sina Pangulong Marcos, pinagdebatehan din. Pero giit po ng ibang kongresista, hindi naman daw ito nangyari. Bagay pong tinabla naman na ilang mambabatas lalo pa dapat lehitimong pagbabanta raw ang sinasabi ni VP Sara kahit pa ito'y hindi nangyari. Ngayon pong araw ay tutuloy ang pagdinig po ng komite kung sufficient in substance po ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Sara na inendorso naman ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Human Rights Committee Chairman Benny Abante. Naglabas naman ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kina Benguet Congressman Eric Yap at sa kapatid niya na si resigned ACT CIS Representative Edvic Yap. Ito nga'y upang hindi sila makalabas ng bansa. Kasunod pa rin yan ang hiling ng ombudsman na may gumugulong na investigasyon sa dalawa. Itinuturo bilang persons of interest ang magkapatid na Yap sa hindi natapos na flood control project sa La Union. Si Congressman Eric Yap ang may-ari di umano ng kumpanyang namahala sa proyekto. Wala pa ring pahayag ang magkapatid. Samantala po naman, hindi daw po hihingi ng paumanhin o magsosorry si Quezon City Congressman Bong Suntay sa mga binitiwan itong salitang desire at imagination tungkol kay Ann Curtis. Ito nga po nag-uugat sa gitna po ng deliberasyon ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit po ni Suntay na hindi raw gusto ng bise na babaksakin ng gobyerno. Tinukoy ni Suntay ang naging pahayag ni VP Sara na gusto niyang pugutan si Pangulong Marcos Jr. at gusto niya pong maging designated survivor ng bansa. Pero ang lahat ng ito, sabi ni Suntay, ay nasa isip lamang ni VP Sara. Dito nga po'y kinumpara ni Suntay ang kanyang sarili sa bise dahil maging siya mismo raw ay may mga nai-imagine sa aktres na si Ann Curtis. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya.
may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. At yan po ang tinig ni Quezon City Congressman Bong Suntay. Hindi nagustuhan ng mga mambabatas ang sinasabi ni Suntay kaya gusto nila itong ipaalis sa record ng hearing. Pumalagho naman ang mga babaeng kongresista sa kanyang binanggit. Pero sa panayam po ng programang Storycon ng One News, iginit ni Suntay na analogy lamang daw ang kanyang mga pahayag sa hearing. Wala raw hong anumang sexual na tono ang kanyang sinabi. Ang sinabi ko was nagkaroon ng desire at imagination. But that's it. Kung meron man, nag-init yung katawan ko, well, ano yun? You know, it depends on what context you take it on. If you have a dirty mind, maaari. But it's in your mind, di ba? What we are taking into context is the question. Is something that you are imagining punishable? Iyan po ang tinig ni Congressman Bong Suntay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!